Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung plano ng Administrasyong Marcos Jr. na magsimulang magbenta na ng 20 pesos per kilong bigas starting next week. Then I don't know how long. Hanggang 2025 ba? Hanggang after election? Hanggang 2028? So, ito magandang programa, makikinabang ang mga consumers. No problem about it. Maraming matutuwa yung nasa laylayan. But, ang masasaktan, mga farmers. So, dito sa Inquirer.net na balita, ito, shrinking income, bumababa ang kita ng mga farmers dahil dito. Small farmers were not as receptive of the program. In Dumangas, Iloilo, tenant rice farmer Ricardo Dominez said that while the program may favor consumers, it threatens to drive farmers like him deeper into poverty. Sabi nga ni Congressman Joey Salceda, mahirap, imposible daw yung 20 pesos per kilong bigas. Kasi parang pinapatay natin ang 3.4 million rice farmers. So ito, tama, si Congressman Joey Salceda, ito na reklamo ni Mr. Ricardo Dominez. Anong suggestion ng rice farmer? They should have lowered the cost of farm inputs first. Fuel, fertilizer, seeds, labor. Para talagang tunay na maipababa ang presyo ng bigas, dapat mababa ang farm inputs. Kung ngayon, mataas ang farm inputs, tapos magbebenta ka ng murang bigas, ano yun? Artificial yun. Subsidy ang kailangan. Okay, kung magkano ang subsidy, ito, post ni MG Tiambao. Sabi niya, 35 billion estimated total subsidy requirement for 1 year of the 20 pesos per kilogram rice program according to the report of Inquirer. Itong binabasa ko ngayon. 35 billion per year na subsidy. So, taxpayers pa rin magbabayad sa programa na yan. Hindi siya tunay kasi ang pangako ng candidate Bongbong Marcos noon is sa pamamagitan ng different programs ng gobyerno, ipababa ang presyo ng bigas na maging 20 pesos per kilo na lang. Yun ang promise. Itong ginagawa nila ngayon, para bang lalabas na promise keeper siya, i-subsidize ng malaki para makapagbenta sila ng murang bigas, 10 pesos, 20 pesos per kilo. Kaya lang napakaliit na volume. Dahil 10 kilograms per week lang ang pwedeng mabili ng isang pamilya. Paano kung malaki yung pamilya? Average na pamilyang Pilipino, 4 na anak, plus mag-asawa, 6. Yung 10 kilograms per week, kulang yun. 10 kilograms, siguro mga 2 o 3 araw, ubos na. After that, bibili na naman ng mahal. Kaya, agree ako dito sa suggestion ng farmers, kung tunay nga ang malasakit ng administrasyong ito sa taong bayan, gawa ng paraan na ipababa ang farm inputs para mababa rin ang presyo ng bigas dahil kaunti lang ang gastos ng farmers. Okay, Dominez said production cost in the province can go as high as 50,000 per hectares. With palay selling for only 12 per kilo, he fears they would be operating at a loss. Our income is already in the negative. If we harvest 100 sacks, that's only
50 to 60,000. After deducting land rent, what's left for us? Wala na. Kaya nga, saan bang banda doon? Nueva Ecija, may report na 2 farmers nagpakamatay dahil nalugi sila. Hindi na nila mabayaran ang kanilang mga utang. Okay, isa pang farmer, si Rodrigo Alumbro, President of Farmers Group, Kamansihay, Udyungan, Pagsanghan, Sitpa, sa Abuyog, Leyte naman ito. Considers the program a cause for concern among farmers. Bakit? It's good for rice-consuming public, but not for us farmers. So, klaruhin natin ito. Nakakatulong sa consumers, but not good for farmers. That would mean our income will decline since we will have to sell our produce at lower price, sabi ni Mr. Alombro. Ito naman si Jesus Jimenez, Chair of the Negros Occidental Accredited Seed Producers Cooperative. So, the program as a political move in time for the midterm election. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Well, ang mga consumers, talagang bibili yan. And I will encourage consumers, lalo na sa Visayas, samantalahin nyo na ito. Pila na. Kasi subsidy yan, at least pera pa rin ng taong bayan, makipila kayo. Kaya lang, mag-isip-isip kayo. Yung botohan nyo, hindi porke binentahan kayo ng 20 pesos per kilong bigas, boto naman kayo kagad sa ibigay nila sa inyo na listahan. Nasa inyo. Mag-isip kayo, botohan nyo yung nararamdaman, nakikita nyo na may tunay na malasakit sa taong bayan. Hindi yung ganito na parang, alam nyo na, may motibo eh. Bakit ngayon pa magbenta ng murang bigas? So, maraming nagdududa ito na hindi sustainable. Ang Federation of Free Farmers, basahin ko lang ha. Okay. According to Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, the government is set to lose 25 pesos a kilo if the NFA buys palay at 24 a kilo, which while its break-even price in selling milled rice is at 45. Nako. Ang laking lugi ng gobyerno. So, para hindi malugi, subsidize. Okay, so, ang SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, they welcome this move as long as it's not through tariff reduction or unlimited imports. Okay. So, tingnan natin anong mangyari. Obserbahan lang natin kung gaano ito ka-sustainable. But duda ko, baka hanggang election lang ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talanding. Panoorin nyo, sa Bukidnon ito panoorin nyo ang video na ito. Pud niyang natabangan na mo og yero. Salamat sa Ginoo nga tabangan na kami og di na gid mo ra nga akong abuhan. Og karon mo na ni ang atop sa natabangan na mo og yero. Mo na ni ang kadako sa buslot. Og makita gyud nga ang iyang yero kuan na gyud daot na gyud kayo. Og karon ate kuya unsa inyong maistorya nga karon abot nang inyong yero og makaatop na gyud mo og nindot mapulihan na inyong atop nga kuan na dako na gyud kayo og buslot. Unsa inyong ika-istorya?
Salamat sa Ginoo bisan pa man sa nagtan-aw sa video ug sa mga sponsor ani bisan pa man sa nagatag ani nga tabang. Salamat niya bisan pa sa salamat sa Ginoo nga gihatagan gyud og tagaan niya kuan panalangin. nalangin nga adunay tao nga ang gigamit nga mahatak matagaan sin ay dili na dai mi maulanan. Salamat kay sa Ginoo. Dagang pa salamat sa tabang. Dagang pa ang nanginahanglan sa amuwa mga yung tabang. Salamat sa Ginoo. Mora ni nakatag og tabang sa amuwa. Salamat kay sa Ginoo. Tas ang pagyapong kinabuhi ang nagatag ani. Nadugang pa mga panalangin ang madagaya ang nihatag sa Ginoo siya. Salamat. Sige. Sige ate, kuya, salamat. Salamat po. Oo, sige. God bless.